So, doon sa tinitira ng sister ko, meron dong part sa harap ng bahay na meron siyang extension. So, doon sa extension, merong grill sa harap at nilagyan nila ng ng UV na sunshade. So, kasi yung araw dito sa tinitiran niya, yung araw niya kapag hapon, doon nakafocus yung init. Sunset siya. So, mas mainit kapag hapon. Kaya nilagyan nila ng sunshade. So, yung sunshade na nilagay nila, napansin nila na kapag mas matindi yung init ng araw, nabablock talaga niya yung singaw ng init. Kaya effective siya sa singaw ng init, hindi talaga siya halos tumatagos. May konting init pero hindi ganun katindi yung impact kapag wala siyang sunshade. Pero ang disadvantage lang dahil nga nilagyan nila yung grills ng sunshade, hindi talaga pumapasok yung hangin. So ang nabablock niya lang yung singaw ng init na galing sa labas. So naisip nila, okay pala, talaga nabablock niya yung singaw ng init. Kaya biglang naisip ni mama at ni Karina, yung sister ko nga, na why not na maglagay sila sa bubong? Kasi itong tinitira nila, yung isang room lang yung may aircon, so doon sa kabilang room, super init talaga. Kasi nga sunset yung bahay nila, so napakainit sa hapon. Tutok na tutok yung araw dito sa kabilang kwarto. Yun yung part na talagang sobrang init. Kaya sabi niya, ate, subukan natin, ilagay talaga natin siya sa bubong. So sabi ko, hindi ko alam, tagal ko na sa construction, pero hindi ko alam kung effective yan. Pero sige, subukan natin, ilagay natin. Total, magpapakabit naman siya ng frame ng solar, di isabay na lang para isang labor na lang kami, di ba? So ito yung sunshade na binili namin at ito yung kung interesado kayong bumili kasi maraming klase nito. Maraming nagtitinda ng ganyan, pero yung iba sobrang manipis. At may comparison talaga. Siya talaga 90% na 90% na UV siya. Talagang malakas siya talagang makablock talaga ng singaw. Itong seller na to, si Great One. So, okay yan. At yung mga sukat napakaraming available. Nag-start siya sa sukat na 1 meter by 2 meter. Wala pang 100 yun. Pero syempre kung kasama yung shipping fee, papalo din siya ng 100 higit. At yung pinakamalaki nilang sukat ay 4 meters by 6 meters. Pero yung binili niya, 4 meters by 5 meters na buy one take one. So sa dalawang piraso, okay na rin dahil yung binayaran niya 815 kasama na yung shipping fee. So itatry namin kung gaano siya ka-effective. Alam ko meron pa ring init na papasok pero at least malesen man lang siya. So bigyan ko lang kayo ng idea kung gusto niya siyang gayahin kasi sabi nung gumawa, yung tinawag namin manggagawa, nagkabit na din daw sila ng gano'n sa ibang subdivision. So, may nakaisip na din pala ng gano'ng idea. Sabi ng kapatid ko, ay nako ate, sabi ko sa iyo pwede yun eh. Akala ko ako lang yung baliw eh. Sabi ko, sige na, tatarin na. So, ito yung sunshade na pwede niyo pong bilhin at ilagay niyo sa bubong. So, ang ginawa namin, bumili lang ako ng text screw. Hindi, black screw pala, hindi text screw. Pero pwede din yung mga text screw. Black screw na uno medya yung haba na para sa steel at nilagyan ko siya ng washer kasi yung sunshade marami siyang parang hole so doon mo ikakabit halimbawa yung tali o kaya naman yung screw. So bumili lang kami ng washer na fit doon sa sunshade para hindi siya kumalas pagka hinangin. So lahat ng holes na meron yung sunshade iniskuro namin siya sa bubong. So 3 days ago, nung ikabit namin yung sunshade sa ibabaw ng bubong, kaya masasabi ko na effective siya. Talagang nakabawas ng init sa loob ng bahay itong sunshade. Ang shading rate ng nabili namin na sunshade is 90%. So ito yung legit na seller ng mga sunshade. At ang function nito, syempre para sa shading, sa humidity reduction, at heat insulation. So marami siyang available na sizes. Nagsisimula sa 1 by 2 meters, 1 by 3, 2 by 2, 2 by 3, 2 by 4, 2 by 5, 3 by 3, 3 by 4, 3 by 5, 3 by 8, 4 by 5, at 4 by 6 meters. So ang dami niyang available at pwedeng buy one take one pero pwede rin namang isang piraso lang. Mas mura kapag bumili ka ng buy one take one. So sunshade siya, pwede siyang ilagay syempre diba sa mga garden, sa garage. Pero ang ginawa namin, nilagay namin siya sa bubong. Kasi nga nabablock niya diba yung singaw ng init. So baka makatulong, sa bubong talaga namin siya nilagay. So ano ba yung mga example ng pwede niyong pagpilian kung mataas ang GSM? Unang-una yung 90. Lightweight ito at basic shade. Pangalawa naman, 160 GSM. Ibig sabihin, mas durable at mas maganda ang UV protection. At yung pinakamatibay, yun yung 300 GSM, mataas at heavy duty at mas matagal gamitin. So yun yung pinakamataas ang GSM, yung 300.
Ito yung claim ng seller ng sunshade. So, ang kanilang product daw ay 150 na GSM. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng letter GSM? So, sa sunshade products, ang ibig sabihin ng GSM ay grams per square meter. Sukatan ito ng bigat, kapal, at density ng tela o material ng shade net, tarpaulin, canopy, or sunshade. Simpleng explanation, ang ibig sabihin ng mataas na GSM ay makapal at mas matibay yung material. At mas mababang GSM, mas manipis at mas magaan.